Magandang gabi mga boss, mga kamping, no? Pag-usapan na naman natin to. Senator Pimentel, hihilingin sa Lunes ang impormasyong pinagbasihan ni Chis Escudero para ma-postpone yung 18 hours to, 146,000 views, marami nanonood mga impeachment, mamaya magbigay tayo ng reaksyon natin dito. Nababahala po ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa pag-usog sa June 11 ng presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang isang senador gustong malaman ang basehan ng desisyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Gustong malaman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel bakit anya nagpasya si Senate President Chis Escudero na baguhin ang impeachment calendar na inilabas ng kanyang tanggapan ilang buwan na ang nakararaan. Doon nakalagay na June 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment na magiging hudyat ng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11, 3 araw bago ang pag-adjourn ng sesyon ng 19th Congress sa June. Mukhang mas malupit pa ito kesa doon sa pinilitan niyang Senate President si Subiri. Mukhang mas matindi pa ito si Escudero. 14. Holiday pa ang June 12. Ang dahilan ni Escudero, may mga panukalang batas na prioridad maipasa ng 19th Congress. Pero sabi ni Pimentel, ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Para i-examine ko yung impeachment rules namin. Kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. sa Lunes, hihilingin ni Pimentel ang impormasyong ginamit anya ni Escudero sa kanyang desisyon. Pero pagbibilangin mo yung June 2 to June 11, sayang din yung time na yun kasi dapat yung time na yun pinapasagot na yung impeached official. Yun lang, that's it. Alam ko na wala ng trial action kahit June 2 man yan or June 11 man yan. Pero hindi ba sayang yung panahon ng June 2 to 11 na padala na sana ng summons yung impeached official. Tingin naman ni incoming party list Representative Laila De Lima na kasama sa magiging miyembro ng prosecution panel sa 20th Congress. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Nai-imagine ko na come June 11 or 12 ay sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. And they will say, okay, let's put it to a vote. They will put to a vote the very question of whether or not pwede na tayong magsimula. Kasi nga, hindi naman natin matatapos at the end, at the expiration of this Congress, kundi sa next Congress na. And hindi na tayo nun nakakasiguro kung the majority of them will say, okay, let's proceed. Nababahala pero wala umano magagawa ang ilang leader ng Kamara. I accept the reason for delay of the Senate President. Anyway, what is 1 week? But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. May delay, may cause of delay. Doon lang tayo may konting apprehension kasi sayang yung oras. A few months ago, a few weeks ago, may naset na tayo na oras, tapos biglang ganito na naman. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. Further delay means that the Senate cannot constitute itself as the impeachment court if we will not hold sessions the following day on June 12 kasi holiday, diba? Meaning wala pang senador ang makaka-take oath magtatapos na ang 19th Congress kasi mag-adjourn na kami CNDA. So meaning wala pa rin impeachment court by June 13, June 14 kasi
walang nag-take oath on a session day. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Escudero. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban. Itong Escudero na to, naiiba talaga to eh. Ito lang ang Senate President na nakahikaw eh, sa totoo lang. Ha? Meron na ba kayo nakita Senate President na may hikaw? Siya lang. Ha? Anyway, no? Yan o, malabo. Mga ka-warriors. Yan o, malabo pa ho sa tinta ng pusit yan. Yung klase ng galaw ni Escudero na yan, malabo ho yan. No? Pero ang mahalaga lang dyan, yung mabasa lang, yung articles of impeachment, no? Pito ho yan eh. At sinasabi nga, na isa lang dyan, ang mag-guilty si Sara Duterte, ano na siya? Guilty na siya, convicted na siya. Oh, di ba? Isa lang sa 7. Ganun ho kalupit, no? Kaya kung maaari sana, wag na sulong yung 7 eh. Yun lang dalawa eh, yun lang tungkol sa confidential fund at saka yung papapatay niya si Marcos at saka yung asawa saka yung Speaker of the House. Sapat na ho yun eh. Talagang napakatibay na nung articles of impeachment na yun eh. Lalo-lalo na yung sangkaterbang mga pangalan na Piatos, may kung ano-ano pa, Lapid, kung ano-ano na mga pangalan eh, libo. Yung sa acknowledgement receipt, ano ba? Bakit kailangan pa yung 7? 2 na lang. Oh, anyway, no, mga friend. Ito na lang tayo dyan. Ha? Pag ho yung Sara Duterte, hindi ho napanagot. Kasi maraming na, ibig nyo sabihin, kung hindi, may mga sasabing, baka hindi na ikamatuloy yan, lintik na hearing na sa trial na sa Senado eh. Dahil nga ganito, ganun. O, hindi mo maintindihan. Siguro, maaaring alam naman din nila yan eh, na may numero ang Duterte sa Senado. Pero baka ang iniiwasan lang ni Chis Escudero, baka, ang mabulatlat pa lahat, ang mga mailatag ng prosecution, ang lahat ng mga ebidensya dito sa articles of impeachment nitong si Sara Duterte na talaga namang sintibay ng bato. Napakahirap mong tibagin. Pero kung ikaw ay nakapikit at wala ka naririnig, bingi bulag ka, ang sasabihin mo lang parang ang zombie na, acquitted. Yun lang yun. Di ba? Pero yung galaw ni Chis Escudero talagang marami hong nagiging parang nasya-shock. What happened? Abogado ho yan. Oo. Yun hong forthwith, naging forthwith kay Chis Escudero. Sinisisi pa ni Chis Escudero yung Kongreso. Kaya. Tapos ngayon kami mamadaliin nyo. Pumayag naman na. Lahat na sinabi niya, payag na. Sige, June 2. Eto na naman siya. Hindi ka. Sa June 11, marami pa kami pag-uusapan. Ibig sabihin, ito si Escudero, hindi mahalaga para sa kanya itong mga ginawa nitong si Sara Duterte. Di ba? Mas mahalaga sa kanya, yung mga tatalakayin daw na kung ano-anong ka-ikan na kung anong papasa dyan, whatsoever. Di ba? No, mga friend? Halungkot. Pero yan eh. No? Eto lang tayo mga friend. Pag itong Sara Duterte, walang nangyari sa katakot-takot na siniwalat na ginawa niya ito, sabi hanggang sa ICC na itinuturo ito na mother ng tukhang ni Las Cañas, punta lang ng punta si Sara Duterte sa dahig. Talagang wala na ho tayo pwede sabihin dito sa pag ito nakalusot sa dami ng mantakin mo yan, akampotay yan magkani, anak ng pating sa Kongreso na lang medyo talagang kinabahan din ako doon. Isasalang na lang yung La Chica saka yung Nolasco, biglang stop! Kinuha na ng AFP, dito talaga court martial, dito lang may imbestigahan. Hindi na sinalang doon, ang daming nag-aantay para matanong yun. Kasi parang pasang bilis yun eh. Yung daan-daang milyon na confidential fund. Pagkakuha sa land bank, pasa doon sa kailan to?
Zulaika Lopez, tapos pasa kay Nolasco sa kay isa, yung mga kernel, talagang ano. Ha? Tapos biglang tinatanong, nagkakanda, himatay na yung mga anuhan ni masyado hong ano. Meron pang mga ghost student. Ang dami. Ang daming ano, ginamit ito Sara Duterte, no? Grabe. Pero, NBI, pinatawag ng NBI, walang kwenta sa kanya NBI. Sinampa ng kaso ng NBI, wala pa din. Wala na ho talaga. Weak. Pag ito'y walang, si Pulong, tignan mo si Pulong. May mga kaso din, pero wala. Sinampa ni Trillanes. Ang dami sinampa ni Trillanes. Ang kapal ng kaso ni Trillanes, ganyan yata. Hindi mabuhat ni Trillanes. Kinasampa sa Department of Justice. Wala rin yata nangyayari. Wala. Asan? NBI, nagsampa ng kaso kay Sara Duterte. Pag hindi ho napanagot itong mga Duterte na to, itong administrasyon na to, nahuli na yung ulo. Tapos, pero yung ulo, yun. Gustong pumunta yung kapatid ng ni PBBM na doon at sabi, iuwi natin sabi kay Koopman na iuwi natin si Digong sa Pilipinas. Ang gulo itong mga to. Magulo pa sa bulbul. Paano ka naman? Sige nga. Sarili niyang kapatid. Binabati ko siya. Yung gobyerno ni Bongbong. Senador pa. Nanalo pa. Waka nga. Ano kalase yan? Mga friend. Nag-number 1 pa. Yung senador ni number 3, senador nito si Digong na sinisiguro na ano ba yan? Wala naman sila sinasabi kung hindi makakalakad ika nung panahon ni Digong, ni Tatay Digong, nakakalakad ho ika ng ano sa gabi. Wala. Ayun. Mas maganda nung panahon ni Marcos Sr. Talagang tahimik sa gabi. Marcelo nun eh. Di ba? Merong curfew. Kaya walang tahimik ang gabi. Di ba? May sinasabi si PBBM na para ika-safety ang makalakad ang mga tao sa gabi, parang magkakaroon ng police visibility, sabi niya. Kailangan, parang magdadagdag siya ng dito, mga nagro-rondang police. Ang problema, mga pre. Marami hong ulul na gumagawa ng kasamaan na naka-uniforme rin ng police. May mga ganun eh. Diba? Kala nila pulis, puta, magmandarambong pala. Maganda, curfew hour mo na. Diba? Para wala na talagang lalabas. Ewan. Masyadong ano. Ano tayo, oras. Diba mga friend? Pag si Sara Duterte, sa dami ng pinagmumura yung presidente, papapatay yung presidente, pauhuka yung tatay niya, kung ano-anong pinagdadaldal nitong Sara Duterte, daming ninakaw, 100 milyon. Pag wala hong nangyari dyan, at yan ho ay nakalusot, at nakatakbo pang presidente sa 2028, tayo na. Ano na? Ano tawag ninyo kay Marcos? Kay PBBM? Samantalang yung Duterte, di ba? Si Digong, di ba? Ngayon inappoint si Torre na chief ng PNP, maraming tatanong,
PMPA yung hindi naman daw ika-PMA. Nung panahon ni Marcos Sr., walang ganyan. Pabyamber ROTC lang yata, hindi naman PMR si Pabyamber ROTC, Reserve Officer. Naging general, ginawa ni Marcos na general. Kaya medyo masama lang ang loob ni Ramos PMAR si Ramos West Pointer pa yata di ba? Pero yun ang pinagtitiwalaan ni Apo Lakay. Ano kang mga gawa ninyo? Yun ang gusto. Parang ito rin si Digong. Di ba? Ikaw, Bucor Chief. Bantag. Tanong. Bakit siya ang ginawa? Gusto ko yan. Kasi naghahagi siya ng Granada. Dadalawa pa lang pala estrella ni General Torre. PBBM, baka pwede mong gawing 4 yan. Si Bato, 1-star general lang yung ginawang 4-star general niyan si Digong no? Hala. Mga friend. Ayun, daming maingay mga boss yung nangyayari dito kay kay Ivana Alawi. Bukas na yata talakayin to. Magkaano pa tayo? Magkukulang pa tayo. No? Ganito pala kayaman si Congressman Abby Benitez at ang kanyang buong pamilya. Ito napakayaman pala nito. Bilyonaryo. Bukas na ho natin talakayin yan. Bagabihin ako Basta yun lang mga ka-warriors. Yun na lang aabangan natin mga friend. Bukas yung medyo mag-showbiz tayo, nakakasawa na ho itong to. Pero yun nga pag walang nangyari kay Sara Duterte, sa mga kasong nakasampa dito sa babae na to, mga accomplishment receipt na mga puro walang record sa PSA, pati yung mga scholar na wala naman palang scholar, mga kung ano-anong kawalangyaan ang matatawag mo, binastos na pinagbabastos yung mga congressman sa kongreso. Yan, anong tatawag sa'yo yan? PBBM. Hindi, bagay, congressman ba yan Congressman ka lang, yung mga presidente pinapapatay. Di ba? Wala talaga. Ilang mambabatas dismayado sa umano'y delaying tactics sa impeachment. Yung mga puro impeachment. Wala naman ho kayo talaga mapapala dyan. Impeachment na yan. Tsak na ma-acquit ho yan. Sa dami ng kwarta niyan. Pero yun nga, ang daming basta yun na lang. Basta walang nangyari dyan. Hindi nila napitik si Sara Duterte. Si Sara Duterte naman, siya sabi niya, gusto ko na nga yan para it's gonna be bloodbath talaga to. Baka natatakot si Chis Escudero, baka may hawak naman si Sara Duterte sa'yo, Chis Escudero, kaya natatakot ka. Kasi pag, Diyos me. Maumpisahan lang, maganda na diba? Kaya lang, si Chis Escudero, ewan ko ba. Yung fourth wet, naging fourth wet na nga. Ngayon, eto na, nag-set na siya ng June 2. Biglang, teka. Marami pa kami tatalakayin. Tsaka wala akong kwenta impeachment. Sa bagay, yung Presidente Marcos kasi nagsasabi, hindi against siya sa impeachment. Ano ba? Nakakapanlambot, no? Kung masyado yung kay Ivana, kabit daw nitong si Abby Benitez, ngayon lang yan. Bukas, pag-usapan natin, sama natin sa topic natin bukas.
Parang pinaglaruan lang ng mga Duterte yung batas, no? Dito. Ayaw gumalaw yung batas, eh. Yung bantag. Kalahati na ng termino ni BBBM. Di pa rin alam kung nasaan na, pero noon, parati sabi, malapit na sabi nung Justice, alam na namin kung saan malapit na mahuli. Puro malapit. Ala na. Diyos me. Magkulam na tayo, mga friend. Kutya, ito, pag-amin ni Kong Albi kay Ivana Alawi, fake news. One day ago, si, tag dito, si Christopher Min. Kutya. At ang one day ago niya, 329,000 views. Talaga pagka mga ganito showbiz, marami talagang interesado, no? Grabe. Shout out, Librado Ludovico. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ang nanay ni Tebes, maka Diyos. Si Tebes naman, maka Dutae. Yun lang. Tunay nga kaya? Ang tanong dyan. Si Digong sa impyerno pupunta, pero pag nababanggit pa rin niya yung Diyos. Joe Quijano, shout out Karoks. Palagi ko wala nang pag-asa bansa. Ganan dyan ang mga halimaw na senador. Nabi mo pa. Joe Oleo, Karoks, Lenny din ako. Pag nakabalik ang Dutae, tawa ko lang kay BBM. Toto, ayan nga, ito pinatalaki ko eh. 3JC Hope, shout out. Sa akin palagay, hindi makakabalik sa Malacanang ang mga dudes dahil isang malaking disaster yan. Hindi lang sa bansa, kundi sa mga Marcos at Romualdez. Yun. Ang Duterte ay masahol pa sa leader ng North Korea. Gagawin ng mga Marcoses ang lahat ng paraan para hindi makapwesto sa Malacanang si Sara. Pwede manatili sila sa Davao. Yan. Tignan natin kung ano nga mangyayari at 3JC Hope ka. Eprim, shout out. Weak leader ang Pangulo. Weak ang bulabog ang Senado at Kongreso. Paano hindi maririndi ang taong bayan? David Alvin Mendoza sumagot. Magdusa si PBBM. Gusto niya magpresidente. Habi ko ng habi. Hindi naman ako sabi ko talaga yan. Siisip ko. Aasa yan sa mga Wibulong Brigade. Hindi lang ako nagsasabi. Yung sarili niyang kapatid, kaya raw lumalayo siya dahil sa dami na nakapaikot kay Digong ng mga demonyo raw na bulong ng bulong. Yun ang sabi nung si Amy, di ba? Kaya hindi raw siya makalapit sa kanyang kapatid dahil marami raw nakapaikot ng mga demonyo. Kita mo. Kaya doon na lang siya sa presidente ng impyerno. Dahil yun, hindi demonyo rin yun, di ba? Tingnan niyo. Marilo Pabianak, shout out. Hindi po tayo sa mga kawarriors. Talagang may PAMAS award pa talaga ang may crime na ginawa. Bakit ganyan na ba normal ngayon? Ipapapreskon pa talaga? Hay, ano ba yan? At nagreklamo pa na huwag na daw lagyan ng posas at pabilisan na ang trial. So we can imagine kung sa Pinas ginagawang trial ni Diggs, kuta-kutakot din ang pagdidiman. Sinabi pa yan. Rogelio Asuncion, shout out. Karoks, hindi tayo parang niloloko. Matagal na tayo niloloko. Itik yan pa. Talaga lang. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Karoks, good evening po. Wala na tayong pag-asa sa mga politiko na yan. Puro pansarili ang inuuna niyan. Mga yan ang nagpahirap sa bansa natin. Mga politikong pansarili. Ang inuuna ng mga yan, kanilang pansarili. Kawawang bansa. Rogelio Asuncion. Karoks, yung numbers game na sinasabi, ang katapat milyon. People's game. Ano say mo, Karoks? Yun nga.
Tao eh. Ayaw ko ng tao eh. Sam AJ, shout out. Karox, si Atty. Gadon kaya ang ipalit sa Supreme Court Justice. Ano sa palagay mo, ha? Ano sa palagay mo? Nagkaloko-loko natin. Ito yun nga, lalo nagkaleche-leche sa amin. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Nabagbag naman ang damdamin ko sa mga sinabi ng ina ni Tevez. Tama po yung sinabi niya na thy will be done. Kung ano ang kagustuhan ng Panginoon Diyos, hindi ang kagustuhan natin. Totoo, di ba? Mundo Cheng, shout out. Itong si Cheese, ay ito na naman. Tarantado talaga sa umpisa pa lang. Halatang halata kang pinagluluko mo ang mga taong bayan sa mga pag-relate ng impeachment ng amo mong si Sara nang dahil sa milyon lagayan sa mga pinagagawa mo at yan pagbigay mo ang pabor kay Sara. Isa ka rin sa magnanakaw din. Ayun. May hawak si Sara dyan eh. Bukan mo ha, ganun eh. It's gonna be bloodbath, ha? Mundo ulit, okay, jeez, mayabang ka lang magsalita, mukha ka rin pera, inayupak ka. Cancer at karma lang ang katapat mo, ulul. Galit yung batang blooming treat. Mundo Cheng ulit, oh. Pagka walang nangyari sa impeachment ni Sara, panahon na para iligpit itong siyabang na cheese para mabawasan ang mga matakaw sa lagayan ng mga nasa gobyerno. Ako, paano mo ililigpit yan? Oh. Mundo Cheng, oh. Baka takot siya, baka siya pa maligpit ng Duterte. Si Marcos wala eh. Gaya ng ama niyan, pwede. Maski hindi PMA si Torre, okay naman sa serbisyo. Hindi tulad ni Bato. PMA nga, gago naman sa serbisyo at bobo pa, sinungaling at kengkoy sa Senado, kasama si Robin. Pabianber nga pala, o ROTC yata, wala pang PNPA nun. Mundo Cheng ulit, oh. Dapat lang PBBM, nasibakin mo na yan lahat ng mga appointee ni Digong sa gobyerno para wala kang sakit ng ulo dahil sila ang mga surot sa paligid mo. Eh, wala eh. Ako eh, may naamoy pa ako dyan eh. Puto ragi sa oo. Mundo Cheng. Pagka hindi nahuli si Bantag, baliwala rin itong si Rimulya at si General Torre. Nabi mo pa. Mistisang Bango, shout out ha. Good evening po tayo to all your viewers. Hindi man lang ako na-touch sa mag-inang Tevez. Kahit ba sabihin pang 2 years silang hindi nagkita. Sa personal siguro hindi, pero high-tech tayo ngayon, pwede naman video call. Yun nga, pinagluloko tayo ito mag-ina na to eh, di ba na? Sana pinauwi na lang yung anak niya kung talagang walang kasalanan at hindi niya dapat kinonsinti. Kaya si Tevez nag-apply ng asylum. Ang sabi niya, pinagbabantaan daw ang life niya sa Pinas. Hindi naman ganun ang administrasyon ngayon, not like nung panahon ni Digong. Kahit yung wife ni Digamo, hindi rin nila magagawang pumatay. Sabi rin ni Topacio, political persecution na naman. It's about justice to all the victims and it's not about politics. More power po tayo. Yun nga eh. Jab Alvaro, shout out. Mundo ulit, oh. Walang imposible sa pera at sa kumilig kung sino ang gustong manalo. If the price is right. Stisang Bangus ulit, oh. I'm glad na si General Torre ang naging chief PMP kasi siya ang nakahuli sa mataas na tao at powerful person. Maraming masasakit na salita at tinanggap niya at kung ano-anong harassment, pero he's so tough kasi alam niyang nasa katwiran siya at ang justice ang pinaiiral niya. Hindi basta-basta magigiba talaga ang Torre kahit batuhin pa ng bato. Totoo yan, Mistisang Bangus ka ha. Mundo Cheng ulit, oh. Ang pag-unlad ng bayan ay nasa kamay ng Pangulo. Kung ang Pangulo ay may panindigan at may kamay na bakal na walang sinisino, pagkamali kang tauhan ng gobyerno, di ba BBM? Sumagot si 3JC Hope. What Philippines need is an Iron Fist man. Akala noon ng tao si Digong yun.
ang Iron Fist doesn't mean mapagmura bastos, walang sinisino, tigasin, hindi yan ang ibig sabihin ng Iron Fist. Iron Fist man. Ikaw naman, Trigisha ba? Lahat ng Duterte, Iron Face. Oh. Ay, Iron Fist ba? Tingin ko sa kanila, mga Iron Face. Mga kakapal. Ay yung may isang salita, may conviction, hindi natatakot kanino man basta nasa katwiran. Hindi inuuna sarili handang magsilbi. Hindi sila ang pinagsisilbihan. Ang taong bayan ang pinagtatanggol, hindi ang mayayaman na naglalagay sa batas para ma-acquit sa krimen. Federico Mandak, shout out ha. Teka muna sir, bakit kailangan pang magpa-presscon? Ganun ba talaga pag mayaman at makapangyarihan, kailangan may presscon pa in full media coverage? Oo nga! Ano yung klase style yung presscon PMBA? Nahuli niya na, ano pa? Ang pati mo. Pinasikat yung akusado, parang masyadong VIP treatment. Mukhang may mali. Pag ordinaryong tao ka, kaya hindi deport, ganyan din kaya ang treatment. Nagtatanong lang po mga sir. Wala na tayong magagawa dyan, Federico. Yan na talaga pasikat. David Ali Mendoza ulit. Karox, hindi po ako maaawa. Hindi po ako naaawa BBM kasi po gusto niyang magpresidente. Kaya ayan, magdusa siya. Akala niya siguro ay masayang magpresidente ng bansa. Siguro po ay kung kamukha siya ni Apo Perdi na kanyang ama. Kaso drop out at bulakbul pa sa klase. Kaya ayan, puro problema ang binibigay sa'yo lalo na sa half sister mo. Dapat sana ay di na lang kayo nandaya nung nakaraang eleksyon at namuhay ka pa ng tahimik. Si David talaga. Federico Mandaco. Itong si Chis Escudero, pinospo na naman ang impeachment. Uunahin daw muna yung nakabinbin na ginagawang batas. Ayaw niyan pang diretsuhin na hindi na itutuloy ang impeachment. Matagal mo nang niloloko ang taong bayan. Chis, halata ka na sa masyado. Di ka na mananalo sa 2028. Inabuso mong masyado posisyon mo. Dapat lang, palitan ka na. Hanalo yan, Federico. O si Bato nanalo Number 3 pa, putang. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia. Jaime Bingson, shout out Eman Escalona, shout out. Sabi ni Tia Deli. Impong ba siyang Team Tia Deli po? Isindaos, Xerox. Umabati po ng may itid tagumpay sa pagkakahuli kay Mr. Tebes. Yun na nga ang sinasabi natin, di ba Xerox? Kaya itong si Shoke, malamang Xerox, umiikot na rin ang lubot niyan at nanginginig na sa takot at di na mapagkatulog ang buwisit na pisting yawa at Xerox. Yan lang naman po ang dapat ang gawin ng ating serkuting Xerox. Walang duda pero may gawa. O di ba Xerox? Tulad nga ng lagi mong sinasabi, parang ilog lang po yan. Pag maingay, mababaw. Pag tahimik, yan po ay nakakatakot Xerox. Pagbutihin pa sana ng mga intelligence at mga galamay, pasasaan ba Xerox at mabibitag din niyang si Mr. Palos Bantag. Sayang naman yung mga comfy pants, Xerox. Kay Piatos lang napapunta. Si Palos Bantag dapat siyang sa kanilang next assignment kasabay si Shoke. Grabing lupit Xerox. Pag sila naman ang susunod ihaharap sa NBI at sa media. Kaya yung si Mr. Bato Balani at Mr. Bongo parang nangangamoy piryong at dagul na rin yang dalawa na yan. Xerox. Hala pre, tayo pere. Pinakamalupit sa accomplishment Xerox kapag yung mga bugok at inutil na yan nabiyabit ng ICC papuntang dahig. Kaya tayo po nakaantabay at maghihintay lang po ng malupit na susunod na kabanata, Xerox.
Hanggang sa muli po, happy weekend to all, ka-warriors. God bless po. Sir Rox, ingat po palagi sa inyong pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikibaka ang katipunera po ng Cavite. Ito ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Good night po sa lahat. Good night, Tia Deli. Chupista Bunaaw. Good evening po kuya at sa mga mahal po sa inyong buhay at mga ka-warriors. Ang labo mo, Tebes. Sana di ka na tumakas. Ginaya mo na lang si Bantag Tamo ngayon. Happy pa siya ngayon. At kung buhay pa siya, ha? Diba? Baka andun lang yan sa Kingdom. Ha? Diba? Andun sa Kingdom yan. Pwede rin kumanta ko. Karox, si General Ramos ay PMA at West Point. Graduate din. Si Pabiamber ay malapit na mag-anak ni Marcos Sr. Yun nga. Tsaka yun, ROTC yan. Reserve lang, hindi siya naging PMA. Diba? Pag sinabi ni Apo Lakay nun, hindi mababali. Diba? Bongbong. Chupista Bunao ulit. Ano ba yan? Keso puro delaying tactics, masyado ka ng halata. Magkano ba tatanong lang? Hindi niya sasabihin niya sa'yo, chupista ka. Basta maraming zero. Chupista Bunao ulit. Yung mga nagreklamo, kung di kayo masaya, pwede bang manahimik na lang kayo? Lenny po kami ni Kuya Rox. Di ba, Kuya? Sinabi mo ba? 3JC po. Ako Lenny. Di ba? Si Pista ulit. Naku, Amy. Tandaan mo, mas matimbang ang dugo kaysa sa mga kalyo na po ang kayo na po magtuloy. Good night po. Kuya sa mga ka-warriors, Halimaw ba? Asking lang po, sabi ni 3JC po. Perdes San Juan, shout out. Good evening po, Kuya Rox. Ang problema po ngayon ay parang ayaw ipatuloy ni PBBM ang impeachment ni Sara. Reconciliation daw para kay Sara. Kaya po maraming nadidismaya kay PBBM. Weak president kaya tulad nga sinasabi ni Kapersi para kay PBBM. Mag-iingat, baka dumating ang araw, mawala ka na sa pwesto. Joselito Mabait, shout out. Ted, shout out, Ted. Siyempre, nanay niya. Sino bang nanay ang hindi mahahabag sa anak kung nahaharap sa anumang kagipitan? Maliban na lang nasira ang ulo. Si Topacio ang abogado lang ni Tebes. Sa kanyang pagtatanggol kay Tebes, pinulaan ng gobyerno. Dinamay ang EDSA ang nakaraang eleksyon. Ang San Juanico Bridge at si Roque. Ipinaliliwanag niya kung gaano kapalpak ang gobyerno ni PBM. Kaya naman ang sigaw ng tao, kasuhan si Topacio, idisbaryan, nasisiraan na ng bait, dapat Tebes ka lang, Topacio, sumusobra ang talino mo, lumalabas sa tainga. Diba? Ingat, Ted. Wala, ang dami, basta tumikit ka kay Digong. Tililing ang labas mo. Ted ulit, naniniwala ako sa iyo, Karox, wala na mangyayari sa impeachment, Sara. Sinabi, lalo na pag tinatanong si BBM tungkol sa impeachment, ang sagot ni BBM laging ayaw niya ng impeachment. Matutuloy ba ito kung ang presidente ayaw maayaw? Naku, sarap batukan, oo. Sino? Dapat ang sagot na lang niya. Ayoko man impeach na siya sa Kongreso wala na akong ano dyan. Bahala na mga senador dyan. Ganun lang sana. O kaya, no comment na ako dyan, Let the Senate decide. Pero may pag-asa pa naman tayo sa plunder para makakulong si Sara ng reklusyon perpetua. Sana ma-impeach din si BBM. Sana ma-impeach din si BBM. Pag nakakulong si Sara, baka gusto ring makihati sa mga pangalang inimbento ni Sara. Ted ulit, Kumukulo dugo ko sa balimbing na si Escudero. Ang tagal niyang pinlano ang impeachment. Naka-schedule tapos nitong malapit na, iuurong niya. Higanting hunyango pala ito si Escudero. Buisit. Buisit talaga no? Elizabeth Iscare,
Good morning, Sir Rox. Kailangang pagbayaran niya kung ano man ang naging kasalanan niya. No one is above the law. Yan ang hirap sa mga yan. Pawawa effect pa sila. Eh, paano naman yung nabiktima nila? Yun nga, tangin. Alam mo yung mga Pilipino, mga tanga, papamura na. Kinakaawa nyo, mga kriminal, mga ulul. Hindi sa batskara. Congrats nga pala sa bagong chief of police, Torre. Ito na tamang ginawa ni BBM. Nakunin niya ang alam niyang di babalik sa kanya. Yung totoong royal at kanya itataya ang buhay para sa bayan at kay BBM. Royal, loyal. Isabit ulit ito. Sir Rox, ito ang maling sinabi ni BBM nito tungkol sa impeachment ni Sara. At di daw siya pabor dito. Bakit? Takot ba siya talaga sa Duterte? Wow, ano yan? Nagtatapang-tapangan ka lang ba? Nagtatapang ka lang ba siya? Hindi ba? Ewan ko dito, puta. Ang layo mo talaga sa tatay mo, PBBM ka. Otik. Sa bagay, yun nga, bar top notcher talaga yun. Puta, talagang iba yun. Shelly Jaser, Makukulong ka talaga, Tebes, at hindi ka na makakalabas, palagay ko. Ito talagang si Cheese. Nakakahalata na ako, Namamangka din yata ito sa dalawang ilog, Karox. Hinabi mo pa. 3J show po. Alam mo, Sir Rox, ang mga naaawa lang naman dyan kay Tebes, mga DDS at mga bayarang trolls. Mga Pilipino in their rights, any Filipino in the right mind would express extreme happiness sa pagka-aresto ng isang allegedly criminal. Alleged muna kasi wala pa namang conviction. Though, maliwanag pa sikat ng araw na totoo ang krimen. Diba? Parang si Sara rin, di ba? Parang si Digong din, di ba? Comelec, ba? 3J show po nito. Kaya nga, Sir Rox, di ba lagi mo sinasabi, kung may problema ka, tumingin ka lang sa mas mabigat ang problema sa'yo kesa sa'yo at mas gagaan ang loob mo. Yun nga. Tignan mo itong si Tebes. Bagamat allegedly criminal, nagbuhay hari sa Timor-Leste. Walang makagalaw sa kanya doon. Masarap ang pagkain, masarap ang buhay, pero may hangganan ng lahat. Kaya nga tiyak na makukulture shock ang sistema niyan dahil ngayon siya ang nakakulong. Walang freedom to do whatever he want to do, tulad ni Digong. Kahit masabing tigasin sila, pag biglang nagbago ang kapaligiran mo at nawala ang freedom mo, masasyak ang katawan at isip mo. It can cause mental breakdown o higit pa. Ito, Sir Rox, kung guilty ka, unlike Dilima, tabo. Nakakulong pero alam niyang inosente siya. At darating ang panahon na lalaya din siya. Kaya she keep herself strong and may Diyos. Siya ang buhay, unlike these criminals. Nga. PJ show ulit to. Xerox, si Escudero, matagal nang nagpapakita ng pagiging bias. Duterte din yan, pero lagi kung sinasabi, kahit pa i-delay ang Escudero, pag ang Diyos ang kumilos, wala silang magagawa. Akalain ba nating ma-deport si Tebes? Pero si Lord ang kumilos. Naging dahilan ang pagiging Asian member ng Timor-Leste in exchange for Tebes to be deported to the Philippines. Ganon Xerox. Gagawa si Lord ng paraan para makumbik yan si Sara na yan. Sige lang, Escudero. Sana nga matanggal ka na sa pagiging Senate President. Di bali nang makaduts din ang pumalit. Total, ganun din naman. Basta nawala ka na lang rin sa pwesto. Problema. 3J show ulit to. Sana maging Senate President si Senator Rizal Teberos. 3J show ulit to. Ang kutob ko talaga dyan kay Amy Marcos. Kaya nanalo dahil sa mga alam mo na, Xerox, ang false Asia survey, alam naman nating false bayad Kaya kita mo naman, pinilit ipanalo si Amy. Kaya naging number 12 siya, di ba?
Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. As usual, no skipping ads. Salamat, friend. To. Jaime Catalan, shout out ha. Rox, sa tingin ko, hindi ang nanay ni Tevez ang nagpalaki ng maayos sa kanya. Sa tingin ko, hindi ang nanay ni Tevez ang nagpalaki ng maayos sa kanya, sa kanyang mga anak. Ito ay dahil pareho silang magkapatid ang lumaking ulul. Dalawang magkapatid na Tevez ang nagpapatay sa lugar nila. Yan ang dahil sa kapabayaan ng nanay nila. Sa tingin mo po ba, Sir Rox, hindi na kinabang ang nanay ng mga Tevez sa yaman ng mga anak niya? Ikaw na sumagot ka, Rox. Ay nako, Jaime. Your guess is as good as mine. 100%. Jaime ulit o, Rox. Dapat ay ngayon pa lang ay sampahan na ng demanda si Sara Duterte. Karox, dapat ay ngayon pa lang ay sampahan na ng demanda si Sara sa korte. Ano man ang mangyari sa impeachment, lalabas doon ang mga ebidensya na magdidiin kay Sara sa korte. Siguradong rehas at bakal din ang bagsak ni Sarang Ungas. Sana nga, Jaime, ganun ang gawin, di ba? Shout out, Michelle Edwin, my friend Mike. Pastor Jun Lagon, shout out. Jan Dimango, shout out. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Oo. Magbibigay ako ng komento doon sa nangyayari dito sa Abby Benitez na to. O sa kanilang mag-asawa. Baka magkaroon, kung sakaling maririnig nila at nung kanyang asawa, baka mas tauhan sila kay father. Kaming mag-asawa, wala kami masyadong ganyang karaming bilyon. Ba't 48 years namin sa June 3. Ang talat ng mga to. Ewan ko ba? Bukas na muna natin pag-usapan niya, mga friend. God bless. Good night.